Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw is magkakaroon tayo ng panibagong series which is God's Comfort in Times of Trouble. So, kumbaga sa ating mga pusong sugatan, yung comfort na binibigay ni God in times of trouble sa ating mga pusong sugatan. So, sabi nga rito, God is near to the broken-hearted. So, ang Bible verse na ating tatalakayin ngayong araw in connection to our new series is yung Psalm chapter 34 verse 18. So, in New International Version, sabi rito, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." So, in Tagalog translation naman or ang Biblia 2001, ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. So when we say bagbag na diwa kasi para siyang hopeless na. Yung isang tao is kumbaga wala na siyang feeling niya wala na talaga siyang pag-asa sa buhay. Kumbaga pasokong-pasoko na siya. So yun yung bagbag na diwa. Ang main point lang naman itong Bible verse natin is si Lord God daw is very much close dun sa mga taong wasak, yung may pusong wasak. Kumbaga broken-hearted nga di ba? Yung mga pasuko na sa buhay, yung mga maraming problema. Kasi nga yung topic natin is yung comfort ni God in times of troubles, di ba? So, para mas mapalawak pa itong Bible verse natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, it is so much better to face pain and brokenness when we are in Christ. So, bakit much better to face pain and brokenness when we are in Christ? So, personally, ako, excuse me, based on experience, mas maganda and mas comforting na harapin mo yung mga problema mo, yung mga sakit na dinarama mo ng kasama mo ang Panginoon. Bakit? Kasi, ayun nga, yung presence na itself is very much comforting and mas magaguide ka kasi niya kung anong action yung dapat mong gawin towards your pain, towards the challenges na hinaharap sa'yo. Kumbaga, ginaguide ka niya and yung wisdom niya is binibigay niya sa'yo or parang yung wisdom ni God is ma-adapt natin para malagpasan yung mga problemang pinagdaraanan natin, yung pain and brokenness na nafe-feel natin. Number 2, God is near to the broken-hearted. So, medyo lang siya kasi 'di ba kapag ang tao may problema, feeling niya kasi wala na sa kanya si Lord. Feeling niya pinagbagsakan na siya ng langit at lupa. Pero hindi natin alam or hindi natin nare-realize na mas lumalapit siya sa atin when we are broken-hearted, di ba? Mas lalo na tayong pinagtitibay. We just have to trust na lahat ng nangyayari sa atin is with purpose and lahat ng yon is gawa ni God. Alam niya na part yon ng plano natin. Ginagawa niya yun kasi part yon ng plano niya para sa atin. There is a possibility na kaya natin nararanasan yung pain na yon is for us to become stronger, di ba? Kumbaga, preparation natin sa totoong battlefield na harapin natin someday. So, number 3, He saves the crushed in spirit. So, dahil nga, He is near to the brokenhearted, He saves the crushed in spirit. So, sinisave niya tayo kapag yung spirit natin is na talaga, kumbaga walang-wala na, yung wasak na, yung gaya ng sabi kanina, yung pasuko na tayo. So, sinasave na tayo again and again. So, yung pag-save niya pala sa atin is hindi natatapos dun sa pagtupos niya sa mga kasalanan natin, di ba? Ganoon niya tayo kamahal. And, ganoon siya, excuse me, ganoon siya katapat sa atin kasi He is constantly saving us from our downfalls, di ba? Even kapag may mga problema tayo, gaya nga ng nabanggit dito sa topic natin ngayon.
So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, overcome pain and brokenness with the strength of God. So, kaya nga, gaya ng sabi kanina, it is so much better to face pain and brokenness when we are in Christ. Dahil nga, mas ma-overcome natin yung pain and brokenness kapag nadarama natin yung strength ni God, di ba? Kapag ginagamit natin yung strength ni God upon us, kapag yun yung dun tayo nagre-rely sa strength ni God para malagpasan yung mga problema na yun, pati yung pain and brokenness na nararamdaman natin. Kasi kung tutuusin, kung tayo lang, may hirapan tayong iahon yung sarili natin sa mga sakit na nararamdaman natin, di ba? So we need God's strength to overcome that pain and brokenness that we have in life. And number 2, trust that God has a purpose according to His infinite wisdom and eternal plan. So yun nga, gaya na sabi ko kanina, lahat na nangyayari sa atin, may it be good or bad, we just have to trust that He has a purpose para sa lahat ng nangyayari sa atin ngayon, according to His infinite wisdom, sa karunungan niya, and eternal plan for us. Dahil nga yung plano niya sa atin is walang-wala sa mga plano natin sa buhay natin. Kaya kung minsan na nafe-feel natin na we're going down on track or nalilate tayo sa mga goals natin sa buhay, lagi natin iisipin na mas sundin natin yung plano ni God sa atin kaysa yung plano natin para sa sarili natin. Because His plan is eternal and syempre, ayun yung nakatakdang mangyari sa atin kasi siya yung will niya pa rin ang masusunod at the end of the day. And last, entrust your situation to God because He cares. So, ayun nga, lagi sinasabi sa atin, itaas na natin lahat sa Kanya. Lahat ng worries, lahat ng problema, yung situation na lagi natin iniisip kasi He will be the one solving it for us. And, syempre, gaya nga nasabi dito, He cares. Ganon niya tayo kamahal na kailangan na lang natin i-entrust sa Kanya yung mga worries and the situation natin. Kasi, He doesn't want us to suffer alone. Gusto niya tayong i-comfort at times of trouble. Gaya nga ng topic ngayon na He is near to the brokenhearted like us, humans. And, ayun, we should seek God's comfort in times of trouble.